For today, ayan, ang pag-uusapan natin ngayon is about politics, okay? Somehow, magbibigay tayo ng ating saloobin, and then, yun nga, kung bakit yung mga kabayan natin or ibang lahi is hindi sila at ease ngayon sa mga pangyayari sa politika dito sa Canada. So, yung announcement ni Justin Trudeau, na magre-resign na siya as a Prime Minister is hindi naman talaga siya yung parang pinaka main reason kung bakit nababahala yung mga tao. Kasi ang main na parang ugat talaga kung bakit sila nababahala is the upcoming election. So magde-decide na sila kung sino ang magiging tawag dito, Prime Minister or magiging ruling party. And then somehow kung ang kabilang panig or yung kalaban na party ang mananalo, which means big changes talaga yan. So, ang kalaban lang naman party na kagrupo ni Justin Trudeau is the Conservative Party. So, ngayon, medyo mga nandito is nababahala sila. Hindi naman lahat. Nababahala sila na ang Conservative na ang manalo. So, kasi, syempre, new ruler o yun nga, mga namumuno, may pagbabago talaga yan. At one of the focus sa leader ng Conservative is yung pagbabago or yun nga, sabi niya, I saw a podcast about it na in-interview siya ng isang sikat din na si Jordan Peterson. At tinanong niya yung leader ng Conservative kung ano ang magiging mga kaganapan kung siya ang mananalo at somehow he mentioned about the immigration kasi nga isa sa mga problema or naging sanhi na dumagdag ang problema ng bansang Canada is the immigration. So, hindi ko naman sabing kasi nga I myself is an immigrant also. Dinala din ako dito ng aking asawa, no? So, kasi nga naman 2023, 1.1 ang dumagdag or pumunta dito ng Canada, no? At yun nga, dumagdag po siya sa problem ng Canada which is the housing crisis and then yung pag-aagawan pa ng mga trabaho, no? Kasi hindi naman nagre-recover pa lang ang Canada sa COVID, which is maraming businesses na close at yun nga, maraming tao, maraming maghanap ng trabaho at it means competition. And then yung mga Canadian, yan din ang isa sa mga biniblame nila kung sila, bakit wala na sila mismong trabaho, naagawan na sila ng mga ibang lahi. Okay? So, yan yung isa sa mga concern. At hindi naman sinabi ni Pierre, yung leader ng Conservative, na papauwiin niya yung mga nandito na, no, mga Pilipino or mga ibang lahi dyan. Ang sabi niya lang is he will see what's going on sa sa immigration, kung anong mga i-adjust nilang mga law about it para mabawasan or di kaya yun nga, hindi masyadong maraming papasok. He really didn't say kung anong gagawin niya about the immigration. Pero somehow yung mga tao na nandito sa Canada na hindi pa secure ang status, meaning hindi pa sila Canadian citizen, hindi pa sila resident, which is sila ang vulnerable about the changes of the immigration. Siyempre, no? Kaya maraming nababahala about it. But kung ikaw na Pilipino or mga ibang lahi na nandito na sa Canada na secure na ang status mo, permanent resident ka na or Canadian citizen ka na, so hindi ka na masyadong maapektuhan sa immigration law. So, mostly sa mga nakikita na itong mga news dito, ang mga puti, mga Canadian, gusto nila talaga mga may changes na, may pagbabago na ba. Kaya gusto na nilang palitan ang taga-liberal. Meron din naman mga puti o mga Canadians na gusto pa nila ang liberal na manatili, no? So, hati ang mga tao, mga bebe. But, for me, no, na nandito na sa Canada, this is like our second home na. Ito yung bread and butter natin. Dito naghanap buhay ang ating mister. Ang Canada ang nagpapakain sa atin. Parang sa atin lang din na wini-wish natin na ang mamumuno ba is mag-bring talaga ng prosperity sa bansa, no? Mapa-boom pa uli ang Canada. Naging maayos. Ganun ba? At kung sino man ang mga taong iyan, sana yun yung mananalo. At ang mga kabayan natin, sana kung may mga pagbabago nga sa immigration. Even now, mga last few months ago, may mga changes na silang ginawa, no? Sa international students nila, ayan, may
pagbabago na sila dyan. Dami ng mga adjustment na ginawa nila, ang immigration dito sa Canada. And then, right now, I think, not even 2 months ago, yung news sa temporary worker ba, halimbawa, no, ako dito, temporary worker. And then, pwede kong dalhin yung asawa ko or mister ko nandun sa Pilipinas or i-apply for open work permit. So, pwede yun dati. Ngayon, wala na yan. Binala na nila. So, bago pa lang yan. Parang hindi nga lang umabot ng 2 months or 1 month na changes yan. Bawal na. And then, ang tier 2 or 3, not sure na din. Kasi, ang mga trabaho dito, classification yan mga bebe, no? Kina-classify nila yan. Tier 1, 2, 3, 4, 5. I think 5 ang pinaka-low. And then yung mga sa higher 1, 2, 3, yun yung mga tinatawag nating high ranking of kanang kuan ba, classification of job. But even sa tier na yan, wala na. Hindi na sigurado. Pero yun nga, ang parang 4 lang yata, ang 5 talaga ang in-announce na wala na nga, hindi na sila pwedeng mag-apply for that permit or for that kind of pathway sa mga mister or asawa nila. So, may pagbabago na kahit wala pang eleksyon. And who knows na marami pang pagbabago, no? Sa akin lang na, yun nga, marami tayong mga kababayan dito na right now, they are worried. Sana hindi sila mapiktuhan sa mga changes na iyan. No? Because, alam natin na mga kabayan natin is mga hardworking people yan. Hindi naman sila pabigat ng Canada, no? Nagbabayad yan sila ng tax. So, hopefully, hindi sila maapektuhan talaga. So, yun lang ang ating wini-wish at pinipray. So, that's it mga langga ang ating topic today. At if you have been subscribed to my channel, please do subscribe and give it a thumbs up also, diba? Thank you for watching. Bye! Bye! Mama!